Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay muling binigyan niya ng pribilehiyo upang muling mag-aral ng kanya pong salita. So ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aral. At doon pa rin po tayo about prayer at atin pong tutunghayan ang Acts chapter 1 verse 8, 14 at Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ano po mga minamahal? Yan po yung mga talataan na atin pong pag-aaralan. So akan muna akong babasahin bago po tayo manalangin. Sabi po ng talata, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Nakasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Chapter 2, verse 1 to 4. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, sabi po ng talata, nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu Santo, ng Espiritu na kanilang salitain. So tayo po muna yung manalangin, mga minamahal po naming taga-subaybay at taga-pakinig. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, muli Panginoon ay salamat po sa gabing ito na kayo po ay napakabuti sa amin. Salamat po na kayo po ay laging nananatiling tapat, Panginoon Diyos, sa amin. Salamat po na kayo po ay palaging naandidiyan upang kami po gabayan, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po nawa kami ngayon sa aming usapan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po muli ang magpaunawa sa bawat makikinig ng inyong pong mga banal na kasulatan na akin pong ipapahayag ngayong gabi. Ako po na inyong lingkod ay bigyan niyo po ng mayamang karunungan muli upang maipahayag at upang maabot ang kaisipan ng bawat isang makikinig. Tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Ang inyong abang lingkod ay bigyan niyo po ng mayamang karunungan sa pagpapahayag ng inyong pong banal na kasulatan. At tayo pong dinadalangin din po, Panginoon Diyos, ang signal, nawa po, Panginoon Diyos, ay patuloy po na maging maayos ang signal, Panginoon. At pagpalain niyo po nawa muli ang aming pong pag-uusapan, ilagay niyo po ako sa inyong likuran at kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita ngayon. Patawad po sa mga kasalanan na inyong pong nasumpungan. Sinadya't hindi, nawa po, Panginoon Diyos, ay linisin niyo po kami palagi ng inyong banal na dugo, Panginoon Jesus. Salamat po. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, yan po, mga minamahal po naming taga-subaybay, taga-pakinig. Ngayong gabi po ay tayo po yung muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. No? At yun po yung ating pag-aaralan, ating pong tutuloy. Yung pong pinag-aaralan natin noong nakaraang linggo, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pag-aaralan. At ang ating pong pinag-aaralan ay paglagong buhay spiritual at under po noon ay yung isa kung paano tayo lumago ay prayer, no? Mga minamahal, prayer, no? At yun po yun muling ating pag-aaralan ngayong gabi. So, yun po. Tuloy po natin, di ba, ang ating pinag-aaralan nung nakaraang gabi ay nung nakaraang Monday, no? Ay yung why we should to pray. Yun po yung ating pinag-aralan. At ngayong gabi, nandun pa rin po tayo, why prayer is important. Why prayer
is important. Bakit mahalaga ang pananalangin, mga minamahal? Mahalaga po ang panalangin sa ating buhay upang tayo ay gamitin ng Diyos nang naaayon po sa kanyang kalooban. Yan po yung mahalaga. Magamit tayo ng Diyos at upang magamit tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal. Ano? Magamit tayo ng Diyos para siya'y maluwalhati sa ating buhay. So, ngayong gabi ay ating why prayer is important. Ano? Sabi ko nga, lagi ang ating pinag-uusapan ay about prayer. Ano? So, bakit mahalagang panalangin? Dapat pong mailagay po natin sa ating isipan na bakit mahalaga ang pananalangin. Ano? Yung buhay pananalangin. Dapat wag hong mawawala yung buhay pananalangin. Napakahalaga po nito. Dahil sabi po, ating pong basahin yung talata. Paano tinanggap nila yung kapangyarihan ng Espiritu Santo? Meron po silang ginawa. Ano? Meron po silang ginawa Sabi po ng talata, verse 8, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yun po yung talata na sinasabi. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, may pangako ang Diyos na ang Espiritu Santo ay bababa sa kanya pong mga anak. Ano? Pagdating po ng verse 14, ito po ang ginawa nila. At ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Yun po, sabi po ng talata, na nagkakaisa sa pananalangin. Dapat niya mga minamahal, tayo po mga anak ng Diyos. Ano? Kung tayo po ay anak ng Diyos, dapat po tayo ay nagkakaisa sa pananalangin. Ano? Ibig sabihin po na yan, dapat po tayo kung ano yung tinuturo ng Biblia na aral patungkol sa panalangin at kung gaano kahalaga ang panalangin, dapat ginagawa po natin yung katulad ng mga unang mananampalataya. Ano? Nung unang mananampalataya, ito yung kanilang ginagawa. Ang sekreto ng isang malagong buhay espiritual ay panalangin. Ano? Isa sa sekreto upang tayo lumago, buhay espiritual, is prayer, mga minamahal. Mahalaga po ang pananalangin. Kaya mga minamahal, pag tayo po ay hindi nananalangin, less prayer, less power. Ano? More prayer, more power. Ano nga? Kaya, ang sabi ng talata diyan, ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay sa pananalangin. Ano, yun po, sabi ng talata. Pagdating po ng chapter 2, sabi po, at nang dumating nga ang araw ng mga Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Ito po yun, sila nangagkakatipon sa isang dako. Yun po yung talata sa verse 14, sila po yung nag-iipon sa isang dako. Verse 2, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hangin, malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Verse 3, at sa kanila ay may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Yun po ay yung Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit. Ano pa sabi? At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Ano? Nasabi niyan, and they were all filled with the Holy Ghost. Ano? Nangapuspos ng Espiritu Santo. Yung pala, pag tayo pala ay nananalangin, din po pala tayo pinupuspos ng banal na Espiritu. Ano? Kung minamahal, tayo po ay, pag tayo po ay nananalangin, dito pala po ang Holy Spirit ay tayo po ay, kumbaga, pinupuspos, ng banal na Espiritu, mga minamahal. Kaya, kung tayo po ay isang taong mapanalanginin, ako'y naniniwala, kung ikaw ay isang taong mapanalanginin, isa ka sa isang malagong Kristiyano sa inyo pong simbahan. Kapag ikaw ay isang taong mapanalanginin. Dahil sabi ng talata, nangapuspos sila ng banal na Espiritu, mga minamahal.
So, isa pala para lumago ang ating buhay espiritu. Siyempre, pag ikaw ay puspos ng banal na espiritu ng Diyos, controlled ka ng Holy Spirit, ikaw isang malagong Kristiyano. Ano? Hindi ka paliban-liban sa pagsimba. Hindi ka pa-backslide. Hindi ka parang kabute. Na taunan kung sumibol. Hindi po ganun. Pag ikaw ay malagong Kristiyano, puspos ng Holy Spirit, lagi mong ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng talata, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Yun po yung sabi ng talata. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng pananalangin. Kaya ang ating pong pag-aaralan, why prayer is important. Yan. Yung ating na pag-aaralan, nung nakaraan linggo, yung why we should to pray. Yung ating na pag-aaralan, because sabi ng talata, meron tayong adversary, meron tayong, katulad niya is like a roaring lion, at siya nasa tabi-tabi lang, hindi natin alam. At pagka siya ay nasa tabi-tabi lang, nag-aantay lang yan para ikaw ay kainin. Mga mananampalataya ng Diyos. Why we should to pray? Bakit tayo kinakailangan manalangin? Dahil alam niyo po, napakahalaga ng prayer. Minsan ito ang nane-neglect, most neglected na gawain, prayer. Minsan pag tayo ay gigising sa umaga, minsan nakakapagbasa tayo ng Biblia, nakakapagbasa tayo ng Biblia, pero yung prayer ay nalilimutan na natin. Parang okay na, pag tayo nakapagbasa ng Biblia, okay na, Hindi kumpleto ang araw pag walang Bible reading and prayer. Isa sa mahalaga sa isang Kristiyano ay yung buhay mapanalanginin. Kaya nga sabi ko sa inyo, lagi tayong lumapit sa ating Commander-in-Chief. At ito po ang Diyos, the Lord Jesus Christ. Lumapit lagi tayo sa Diyos. At wala naman hong bayad ang paglapit sa Diyos, mga minamahal. Kaya lagi po tayong lumapit sa Diyos. Walang bayad ang paglapit sa Diyos. Walang bayad. Pagka kayo napunta sa tindahan, lagi kayo, pag kayo merong nakitang pagkain, lagi may bayad Mahal na bilihin ngayon. Lagi, pag kayo bibili, pupunta palengke, may bayad. Pupunta kayo kahit sa SM, pag kayo nakakita ng inyong gustong mabili, may bayad. Pero ang pananalangin sa Diyos, pag kayo lalapit sa Diyos, walang bayad. Kaya tayo po ay magtiyaga sa pananalangin. Bagaman hindi madaling bagay ang pananalangin, tayo po magtiyaga sa buhay pananalangin. So why prayer is important? Ang sabi po ng talata, why prayer is important? Tingnan niyo po sa verse 1. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So, anong makikita natin dito? Why prayer is important? Number 1, to empower us. To empower us, mga minamahal. Kaya sabi ng talata dito, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At siya'y, sabi po ng talata, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Why prayer is important? To empower us, mga minamahal. So, parang ganito yan. Pag tayo ay isang sundalo at naubusan tayo ng bala, kung gusto natin ng backup, ma-empower tayo, magkaroon lang uli tayo ng bala, tatawag tayo sa ating Commander-in-Chief. Tatawag ako, halimbawa sundalo, tatawag ako sa Commander-in-Chief, kulang kami po dito ng bala, paubos na po ng bala, kailangan po namin ng backup. Yan. Ibig sabihin, may empower uli, may kakaroon ka uli ng bala, at may empower pa kayo because of yung rest back. Yung rest back, yung kumbaga po ay yung reinforcement, mga minamahal na tinatawag, yung tulong na darating, mga minamahal. Kaya, kapag tayo po ay hindi mapanalanginin, hindi po natin kaya sa ating sarili. Kaya nga si Satanas, yung ating pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, ay nung nakaraang Monday, he is like a roaring lion, mga minamahal.
At sino yung ating itatapat diyan na lion? Yung Lion of Judah na tinutukoy sa Biblia, it is the Lord Jesus Christ. Na siya ang hindi bumagsak sa kasalanan. Kaya siya po ang ating itatapat sa dyablo. So, pero, ang mahalaga para tayo po ay ma-empower, let us pray. Ano po? Itong panalangin, ito po ay napakahalaga. Mahalaga po ang pananalangin, mga minamahal. Kaya wag po nating bibitawan ang buhay pananalangin, yung ating pong prayer life. Gusto mo lumago buhay spiritual? Kaya minsan tayo po stagnant para bagang walang nangyayari at nagtatanong ka sa iyong sarili, ako nga bagay Kristiyano, ba't parang walang nangyayari sa akin? Kamusta ang buhay panalangin natin? Ano? Kaya mga minamahal, para bagang ang tingin natin sa ating sarili, para bagang walang nangyayari because wala na tayong panahon sa buhay pananalangin. Ay sabi ng talata, why prayer is important to empower us, mga minamahal, upang bigyan tayong muli ng lakas. Ano po, ay dapat pati araw-araw tayo nananalangin. Kaya sabi ng talata, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Verse 14, ang lahat ng mga ito'y nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Take note, nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Ano? Kaya sa simbahan, pagka may prayer meeting, midnight prayer meeting, yung daluhan. Ano? Una, yung nagkakaisa sa pananalangin. At isa, yung nagsipanatiling matibay. Paano ka magiging matibay sa iyong buhay pananampalataya? Paano yung magiging matibay kung hindi ka nananalangin? No? Kaya sabi ng talata, at ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. No? Kaya, wag po kayong magtataka kung may nawawalang Kristiyano, ang katotohanan po sa likod na yan ay napapabayaan po nila yung isa. Yung isa na dapat makapagpapalago sa atin at ito yung pananalangin. Kaya nga sabi ng talata, ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Yan, sa pananalangin. Tapos verse 14, ang sabi ng talata, ito po yung verse 8, related po dito. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Ayan po sabi, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang tumahagibis na hangin. Malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila ay may napakita ang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapok sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Yun po. To empower us. Paano may empower us? Kinakailangan po natin manalangin para tayo po ay laging mapuspos ng Espiritu Santo. Paano nila nakuha yung kapangyarihan? Nung sila'y nanalangin. Sabi ng talata, dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yung verse 14, ang lahat ng mga ito nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. So, why prayer is important? To empower us, mga minamahal. Ayan, sabi ng talata dito Ayan. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, mga minamahal. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Yun po yung sabi ng talata. Hindi yun nagkakamali. Yun yung sabi ng talata. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Bakit sila nangapuspos ng Espiritu Santo? When they pray. Nung sila'y nanalangin, mga minamahal. Yun po yung sikreto. Para tayo mapuspos lagi ng banal na Espiritu, magawa natin ang kalooban ng Diyos, let us pray. Why prayer is important? Ito po, to empower us. Kaya tayo walang kalatoy-latoy sa gawain ng Diyos, walang kalatoy-latoy sa pagbabasa ng Biblia, because dahil hindi na ang Diyos ang nagsasaturate sa ating buhay.
At paano masasaturate tayo ng Diyos kung tayo ay hindi nagpapasakop sa Diyos? At isa sa ebidensya na tayo hindi nagpapasakop sa Diyos, kapag hindi na nananalangin. Dahil para bagang kaya mo na sa sarili mo. Hindi po natin kaya. Kaya maraming Kristiyano ang lumalayo, nawawala sa paglilingkod dahil nawawala na ang buhay pananalangin. At nawawala na rin po yung ating unang pinag-aralan, yung humbleness, yung ating pag-aralan ng nakaraan pa, yung bunga, yung pananalangin ay ilan, yung humility to God. Tingnan nyo, pag tayo nabubuhay sa kasalanan, nawawala yung ating humility sa Diyos. Pride na ang naghahari sa atin. Kaya, napakahalaga sa atin to improve us. Siyempre, tayo bagong, sabi nga, tayo bilang isang mananampalataya, pag bago tayo ligtas, tayo bago parang bata. Pero sabi nga ng talata, hindi tayo habang buhay bata. Parang ako dati, kayo dati nanonood, lahat tayo dumaan sa pagkabata, pero hindi habang buhay na tayo bata. Tayo tumatanda at umiidad, mga minamahal. Ganon din sa buhay espiritual, sa buhay pananampalataya. Paano tayo lalago? Buhay espiritual, isa sa aspeto upang tayo lumago na hindi lagi tayo parang bata na hilahin sa gawain ng Diyos, lagi nang papaalalahanan sa gawain ng Diyos, lagi nang itutulak sa gawain ng Diyos, hindi magkusak sa gawain ng Diyos, nawawala yung buhay pananalangin. At isa upang tayo ma-improve sa ating buhay pananampalataya is prayer. Prayer. To improve us. To improve us. Sabi niyan, to empower us yan. Kaya nawawala yung ating kapangyarihan sa buhay pananampalataya. Nawawala, walang dating. Mamaya ating pong pag-aaralan yun. Walang buhay. Sabi nga ng talata, dato po tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. So, but you shall receive power. Paano tayo may power? To empower us. Yun po yung sabi. Ano yung isa? Sekreto. When we pray. Kapag tayo ay nananalangin. Yan po yung sabi. Kaya nga sabi ng talata dito, at sila nangapuspos ng Espiritu Santo. At kung nyo pong titingnan niya, yung talata niya, at sila nagsalita ng iba't ibang wika. Sabi po ng talata, ako pong babasahin, may mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit, iba't ibang tao. At na marinig ang ugong na ito ay nagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanilang sariling wika. Ito po hindi katulad po ng mga born again na hindi po natin sinasabi yung kanilang sinasabi, speak in tongues. Pag sinabing tongues dyan, language. At ito pong nakarinig ay nauunawaan nila yung kanila pong sinasabi. Hindi po katulad ng mga born again na pag sila nag-speak in tongues, hindi po natin nauunawaan. Paano mo yun hindi mo mauunawaan. Sabi dito, at silang lahat ay nagtaka na nanggilalas na nagsasabi, narito, hindi baga ang mga Galileyong lahat ang mga pagsalitang ito? At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Dahil iba't ibang tao ay nandun. Nung sila'y nangapuspos sa Espiritu Santo, ito yung God empower us. Sila po ay binigyan ng kapangyarihan at isa sa gift of the Holy Spirit, yung speak in tongues. Hindi yung speak in tongues na hindi natin maunawaan na ginagawa ng born again. Ito po yung tongues, language, at nauunawaan po ng nakapakinig. Kaya nga sabi ng talata, at silang lahat, verse, at bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Take note, naunawaan po ng mga nakakarinig yung sinasabi nila.
Naunawaan po ng mga ng nakakarinig yung kanilang sinasabi, na yun yung kanilang lingwahe. Ano? Kaya, how to empower? Ano? Paano tayo may empower? Ano? When we pray. Prayer is important. Napakahalaga po ng pananalangin. Kaya ang buhay pananalangin, napakahalaga. Ano? At din sa failure ko yan, talagang yung buhay pananalangin, hindi perfect, but ginagawa ko yung aking best upang tayo po makapanalangin. Ano? Manalangin po tayo sa ating buhay pananampalataya. Ano? Yun po yung napakahalaga. To empower us. Ano? Kaya mahalaga po ang buhay pananalangin. Gusto niyo pong ma-empower kayo? Ano? Kaya, sabi nga, Lunes hanggang Sabado tayong babad sa mundo. Kaya napakahalaga ng pananalangin. Ano? Upang ma-empower tayo at upang lumago tayo sa ating pong buhay pananampalataya. Dahil may posibilidad at ang laki ng posibilidad na muli tayong mahatak na mundo. Bagaman ikaw ay ligtas na at sure, hindi naman nawawala ang kaligtasan. Sa iba lang naman nawawala ang kaligtasan. Sa born again nawawala ang kaligtasan. Pag hindi ka gumawa ng tuloy-tuloy, mawawala ang kaligtasan. But doon sa tumanggap ng tunay sa Panginoon Jesus at naligtas, hindi mo nawawala ang kaligtasan. Na yan po yung sinasabi ng Biblia. Ano? So kaya ang sabi ng Biblia, para tayo lumago, buhay spiritual, let us pray. Maaaring ikaw ay malaki ang porsyento. Pag hindi tayo nananalangin, malaki ang porsyento na tayo muling mahatak sa mundo. Ay tayo yung nasa mundo. At lalo na ngayon, ang alok ng mundo, ang tindi. Ano? Para ikaw magka-gadget ng maganda, kinakailangan mong may pera. So, ito namang tao, Kristiyano, na mahina sa pananalangin, ay mag-o-overtime. Ano? Double pay pagkalinggo. Ay di lalo na, lalo na bumagsak. Ano? Kaya mahalaga ang buhay pananalangin. Ano? Para ikaw ay magkaroon agad ng magandang bahay, iwanan mo na sa linggo, huwag ka na magsimba pagkalinggo, at magtrabaho na lang magtrabaho. Yan. Ano? Yan yung alok ng mundo. Para magkaroon ka ng pride of life, may pagmamalaki sa iyong sarili. May kotse na ako. Ba't ka nagkakotse? Hindi ako nagsisimba pagkalinggo eh. Hindi na ako nananalangin eh. Kaya nahilan na ako ng mundo. Wala na akong lakas para labanan ang alok ng mundo. Paano tayo may empower kung tayo hindi nananalangin? Sabi nga, to empower us. Kaya sabi ng talata diyan, tatapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Verse 14, ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Ano? Sabi, nagsipanatiling matibay. Nagsipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin. Kaya nga po, napakahalaga ng pananalangin, mga minamahal. Ano? Napakahalaga po ng pananalangin. Yan. So, kaya, let us pray. Mahalaga ang pananalangin. Number 2, halos nasabi ko na rin kanina, to improve us. Ang sabi ng Acts chapter 2, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa sandako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. Verse 3, at sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. Verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Take note, to improve. Pag sinabing improve, improve. Kumbaga yung lumago. Yung isa, to empower, at yung isa, yung improve. May improvement. Kumbaga ikaw ay nagsasanay ng driving, hindi ka pa marunong magtansya sa karsada, ganyan po ako dati.
habang tumatagal, aba, ay kahit nakakakinta ka na, ay kaya mo nang umistraight doon sa karsada. Ano? Kumbaga, ikaw ay sa pag-aaral ng driving, ay hindi ka pa marunong magbitaw ng clutch. Ano? Pagka ikaw ay namamatay ng makina pag nadaan sa humps dahil hindi ka pa marunong magbitaw ng clutch. Pero habang tumatagal na ikaw ay nag-aaral, nag-i-improve, humuhusay. Ano? Nag-i-improve. Kumbaga, lumalago. Ano? Sabi ng talata rito, tingnan niyo po, sila ay nangapuspos ng banal na Espiritu, pagdating ng verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po, nangapuspos ng Espiritu Santo. At yun nga ang isang bunga, yung speak in tongues, yung language na unawaan ng mga tao na nasa kanilang lugar. Ano? Yung kanilang pinagsasasabi. Verse 14, ito pa, datapot pagtindig ni Pedro. Dahil merong umano kumbaga alay, namang mga lasing. Sabi ng verse 14, datapot ang mga iba'y naglilibak. Yung nanlilibak yan namang mga siguro yung mga uminom ng alak. Kaya ganyan, nasabi, datapot ang mga iba'y naglilibak na nagsasabi, sila ay puno ng bagong alak. O, tingnan mo. Pagdating ng verse 14, datapot pagtindig ni Pedro na kasama ang 11. Kilala po natin si Pedro, di po ba? Si Apostle Peter. Si Apostle Peter po, alam po natin yung tagpo sa mga nagbabasa po ng Bible, lalo na po sa mga mananampalataya, alam mo hindi nyo pa yan alam, ay talagang hindi kayo lalago pagka hindi kayo nananalangin at hindi pa kayo nagbabasa ng Biblia. Ano? Lalo na talaga, tabing silangan na, ika nga, sabi ng matatanda, huwag mong maaasahan kayo lalago pagka hindi ka nananalangin, at hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ano? Kaya sabi ng talata dito, kilala po natin sa Apostle Peter, nung pinagkalalo na po ni Judas, ang Panginoong Jesus. Bago pa ipagkalalo ni Judas, sabi ni Peter, hindi mangyayari ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lilipas ang bago lumipas ang gabing ito, ikakailangan ako may katlo. Di nga ang Panginoon sa nahuli na ng mga Pariseo at Skriba, pinagbintangan nga aring mga aray ng scribe, pinagbintangan nga ng mga Skriba aring ang Panginoong Jesus na siya ay sinungaling. Ngayon, sabi ng Panginoong Jesus, hindi titilaw ang manok na yung mga tlo at ikakailangan ako. Kumbaga, hindi lalampas ang gabing ito, ikakailangan ako yung maikatlo. Ngayon, kung ating pagpapasihan, kung ating susubaybayan yung tagpong yun, si Peter po takot. Takot. Sabi nga ng isa ikaw ay kasama nun. Sabi, hindi. Pangdalawa, ikaw yung napagkikilala ko, kasama nun. Tapos sabi niya, hindi. Sabi yung pantatlo, sinagampok doon sa nagpapainit, napapansin kong kasama ng Hudyong yun. Dahil napapagkilala kita sa iyong salita na ikay Hudyo. Kasama ka nun. Ay hindi. So yun yung tagpo na i-deny din ni Apostle Peter ang Panginoong Jesus. But when they received the power, the Holy Ghost, the Holy Spirit, ito po yung naging resulta. Nag-improve po siya sa buhay pananampalataya. Sabi ng talata, datapot verse 14, datapot pagtindig ni Pedro na kasama ang 12 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay. Ibig sabihin, nangaral po siya ng patungkol sa Panginoong Jesus. Ganyan-ganyan, sa madalit sabi, nangaral po siya. At 3,000 kaluluwa ang naligtas doon sa kanyang pangangaral na yun. So, may improvement. May improvement kapag ikaw bilang isang Kristiyano naligtas, nanampalataya sa Panginoong Jesus at ginagawa mo yung isa sa nagpapalago sa ating buhay espiritual. Ito ay yung pananalangin, mga minamahal. Imposible na hindi tayo lalago kapag hindi tayo nananalangin. Imposible yan. Dahil yun sabi ng Biblia, sabi ng talata, and ye shall receive power after the Holy Ghost.
after the Holy Ghost is come upon you. But ye receive power, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Sabi ng talata, at yung kapangyarihan ninyo, yun yung nagtulak kay Apostle Peter na mangaral. Na hindi siya dati din ganyan, backslider nga siya pinagkalulungan niya ang Panginoon Jesus. But na-improve po siya. Hindi po siya nanatiling backslider na lang ako. Wag po tayong mag-justify sa ating sarili. Ako na may mahina. Hindi po. Bawat Kristiyano ay may posibilidad, malaki ang porsyentong lumago pagka ginagawa po natin yung pananalangin. Hindi, maraming Kristiyano nakamalag na lang sa TV. Puro nakamalag sa TV. Kung hindi nakamalag sa TV, nakamalag sa games. Kung saan na lang nakamalag. Kaya hindi lumalag ang buhay spiritual. Dahil kung saan na lang nakatukmo ang kanila pong buhay. Dapat tayo po ay nakatukmo sa buhay pananalangin. Isa sa paglagong buhay spiritual ay pananalangin. Kaya wala akong namumutaktakan pagdating ng salita ng Diyos. Paano? Ay ang saturated mundo. Ay paano makakamutaktak yan ang salita ng Diyos? Hindi nga mauunawaan ang salita ng Diyos dahil ang nagsasaturate sa kanyang isip ay yung panoorin sa TV, Korean novela o mga nobela sinusubaybayan. Pagka nandito dito sa simbahan, anong nangyari naman sa sinusubaybayan? Nilimutan ko na yan. Kaya mga minamahal, walang malakas. Sabi ko nga, walang malakas. Lahat ay may posibilidad, malaking porsyentong bumagsak. But, malaki din ang porsyento na tayo po'y makapagpatuloy at mag-improve sa ating buhay pananampalataya kapag tayo po'y mapanalanginin. Ay katagal ng Kristiyano, hindi pa lumalago sa buhay pananampalataya. Yung pala ang pagsimba, yung pala ang kumbaga ay pagsimba ng maaga, hindi na magawa. Lagi nang tutok lagi nang kumbaga gahol sa oras, pandalas. Pagkalinggo, dapat kumbaga iset na natin ang ating isip, ganitong oras na sa simbahan na dapat ako. Paano nga tayo lalago? Paano tayo mag-i-improve? Wala tayong ginagawa. Wala tayong ginagawang aksyon. At isa sa dapat natin gawing aksyon is prayer. Manalangin po tayo sa ating buhay pananampalataya. Yun po yun. Yun po yung isa sa sekreto. Para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya to improve us. Imposible namang may power ka na, may kapangyarihan ka na, hindi ka lalago. Ito nga ang mga ito noong kanilang tinanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sabi nga, sila nagsalita agad ng ibang lingwahe na nauunawaan ng mga nakikinig. At si Apostle Peter, ay nung merong ibang nanlilibak, ay sinasalangsang na agad niya na hindi yan mga puno ng alak. Sila, sabi ng talata, datapwat, pagtindig ni Pedro, nakasama ang 11 ay itinas ang kanyang tinig, at sa kanila ay nagsaysay na nagsasabi, kayong mga lalaking taga-Judea, at kayong lahat na nananahan sa Jerusalem, mga alaman nawa ninyo lahat ito, at inyong pakinggan ang aking salita, sapagkat ang mga ito'y hindi lasing. Tingnan nyo, talagang kanyang pinagsasanggalang na. Samantalang ang Panginoong Jesus ay hinuli, ay siya'y nagtago. But when they receive the Holy Ghost, the power galing sa Diyos, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sila ng apostol ng Banal na Espiritu, nag-improve sila sa kanilang buhay pananampalataya. Hindi sila nanatiling kumbaga po ay ganun na lamang. Kaya ikaw, Kristiyano, kung hindi ka po nag-improve sa iyong buhay pananampalataya, ay ibang usapan na ho yan. Tayo ho ay magkusa-kusa. Dahil dito naman ho sa simbahan natin, hindi naman ho kulang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit hindi tayo lumago? Ay nasa sa iyo na yan. Kaya hindi ka lumalago, ay hindi kaya mapanalanginin. Kaya let us pray. Lahat po tayo subject dyan. Dapat po tayo manalangin. Wala hong exempted dyan. Lahat po dapat ay nananalangin. Para tayo magkaroon ng kapangyarihan, para tayo ay ma-improve sa ating buhay pananampalataya. Hindi yung garto na lang ako, hindi ho yan pwede.
Ano? Tayo po ay dapat ay lumalago sa ating buhay pananampalataya. Unang-una, yung baguhin natin, yung pag-attend natin sa church. Pag-araw ng linggo. Ano? Hindi yung patanghalian. Ano? May tanghali na kami dito. Kami na Kristiyano. Ano? May tanghali nang dumating. Kantay niya. Ano? May tanghali na. Puro tanghaling dumating. Kaya may tanghali na. Ano? Ay alas 9 ang service. Ay nadating. Ay mga alas 10 na. Tapos na ang first service. No? Kaya ay hindi na naman yun. Hindi. Lahat po yung para sa atin. Ano? Kaya mga minamahal, para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, pray. Why prayer is important? Ito po, to empower us, to improve us sa ating pong buhay pananampalataya. Ano? Ay number 3, letter number 3, sabi ng talata, verse 2, verse 5 hanggang 12. Chapter 2, verse 5 hanggang 12. Ito nga, yung aking babasahin. Tingnan niyo po. 2, verse 5 and 12 hanggang 12. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem ng mga Hudyo, ng mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig nila ang ugong na ito ay nagkakatipon ang karamihan at nangamaang, sapagkat sa kanila ay narinig ng bawat isa sa kanila na sinasalita ang kanilang sariling wika. At silang lahat ay nagtaka na nanggilalas. Ano? Sabi po ng talata, verse 7, and they were all amazed, namangha. Ano? Wow! Kaya sabi ng talata, number 3 natin puntos, to have an impact to others. No? Ito po yung nawawala sa Kristiyano ngayon. Pagdating sa simbahan Kristiyano, pagdating sa mundo, hindi Kristiyano. Lunes hanggang Sabado, disco. Pero pagkalinggo, Diyos ko. Kamusta po tayo sa ating pumbuhay pananampalataya? Paano po tayo lalago? Paano po tayo magkakaroon ng impact o dating sa ibang tao kung hindi tayo nananalangin? Kaya sila nagkaroon ng dating sa ibang tao because of the power. Yung tinanggap nila yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Kaya ang hirap mga minamahal na nagsasabing Kristiyano tapos hindi makita ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, ultimong ikaw, dinaig ka pa ng kaibigan mo, ikaw pa yung nadala kung saan-saan. Sa halip na dalhin mo sa simbahan, ikaw ang nadadala sa paglayo sa Diyos. Anong sistema na yan? Kaya sabi dito, noong sila po'y nangapuspos ng banal na Espiritu, merong dating yung kanilang buhay sa ibang tao. Kaya sabi ng talata, verse 7, and they were all amazed and marveled. Namangha. Kamusta po tayo? Ikaw ba'y kilalang Kristiyano sa school? Ikaw ba'y kilalang Kristiyano sa inyong bahay? Ultimong pagbabasa ng Biblia, hindi mo magawa. Kaya, imposible na ikaw na Kristiyano, si Peter nga, ultimo si Peter, backslider na, kilala pang Kristiyano. Ay, kamusta po tayo? Dapat magkaroon ng impact or, kumbaga po, dating yung ating pagiging Kristiyano sa ibang tao. Kaya nga, ikaw ang ilaw sa libutan at asin. Ibig sabihin, ang ilaw, pag nasa dilim, kitang-kita yan. No? Hindi ko ako madilim. Ang ilaw, pag nasa dilim, kitang-kita. Ang asin, kahit saan mo man ilagay, na ay talagang siya nagdodominant. Asin, may panlasa. Ay delikado pagka ang ilaw ay napundi. Ang asin ay nawala ng lasa. Nakakatakot. Kamusta po tayo? Paano magkakaroon ng impact ang ating buhay kung tayo hindi nananalangin? Paano nagkaroon ng impact yung kanilang buhay sa mga tao? When they pray. Ang sabi ng talata, at ang lahat ng mga ito'y nagsapinatiling matibay
na nangagkakaisa sa pananalangin. And verse 4, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. At kung sila nangapuspos ng Espiritu Santo, verse 7, and they were all amazed and marveled, saying one another, behold, are not all these which speak Galilean? Di ka? Sabi? Di kayo mga Galilean na mga yan? Sabi? Sabi pa? And how hear we every man in our own tongue wherein we were born? Ano? Bakit naririnig natin sa kanila yung ating mga salitang kinamulatan na sila na may mga Galileo at Galilean? Ano? Kaya, imposible mga minamahal. Kaya, wag mong sabihin kay Kristiyano pag walang impact ang buhay mo sa ibang tao. Kaya, hindi. Iba. Ang Kristiyano po yung iba. Ano? Kaya dapat ikaw ay makilala na Kristiyano ka. Hindi ka unyango. Ano? Pagdating dito, pagkalinggo, Kristiyano. Imbis na rin na may ayos Imbis ano? Ay talagang ayos din naman Makisig din naman imbis Ay pagkalinggo. Ayun ang buhay. Kaya mga minamahal, talaga magkakaroon ng impact ang buhay natin kapag tayo mapanalangin. At ito yung isa sa sabi, ito pa yung impact. Ang sabi, now when they hear this, si Apostle Peter nangaral sa verse 13, verse 14 pababa, hanggang verse 36, nangaral po si Apostle Peter dyan. Ano? Hindi ko na mababasahin at medyo mahaba. Kayo na lang po magbasa kung kayo nagsusubaybay sa atin pong online Bible study. Ngayon, nangaral sa Apostle Peter, at ito po yung impact. Now, when they heard this, they were, sabi po ng talata, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostle, men and brethren, what shall we do? Ano? Sabi, nang marinig nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at nagsabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano? At ang sabi po ng talata, verse 41, ito po nangyari, yung kanilang ginawa, then they that gladly received his word were baptized, and the same day they were added unto them about 3,000 souls. Sabi ng talata, nangaligtas sa pangangaral ni Apostle Peter na sila'y inanoint ng Banal na Espiritu, nangapos po sila ng Banal na Espiritu, in-empower us, nag-improve siya, and they strongly, ang sabi dyan, and yung to have an impact to others. Ano yung pangangaral niyang yung katapangan, yung boldness to preach the Word of God. At ito po yung result. At yaon ngang nagsitanggap ng kanilang mga salita ay nangabautismuhan at nangapadaragdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Biruin niyo po yun. Isang araw 3,000 ay kung di niyo sa simbahan siguro ay 300 ay awas-awas na din ay tunay na awas. Ano, walang paglalagyan. Kundi gibay na agad ang bubong at mag-second floor na. Ay maganda ho yun pa. Maganda hong pagintayin yun. Ano? So, kapag ikaw, mga minamahal, ay hindi tao mapanalanginin, walang impact ang buhay mo. Impacto ka. Ano? Impacto ka. Mga minamahal. Kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka mapanalanginin, walang dating ang buhay mo. Sukdulang ikaw ay parang katulad na rin nila. Yung kanilang salita mo na rin. Dahil iba ang Kristiyano sa salita pa lamang. Yung pananalita mo, iba. Ang may lasang asin, sabi nga ng talata, yung iyong tugtugin, iba. Ano? Yung iyong buhay, iba. Ano? Kaya pag ikaw nadating sa inyo, ay, ito si pastor, yan. Dapat kilala kang ikaw ay Kristiyano talaga. Hindi yung kunyango. Ano? Magaling patuko. Hindi ka kunyango na pagdating dito Kristiyano, pero pag sa mundo, ano?
kalayawan. Hindi po ganun. At paano po tayo ma-empower if we not pray? Paano tayo mapapalakas ng Diyos kung tayo hindi nananalangin? Dahil ang kalakasan ay nanggagaling sa Diyos. At paano tayo palalakasin ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin? At paano tayo may improve sa ating pambuhay pananampalataya kung wala tayong lakas sa pananampalataya? Hindi ho natin kaya ang dyablo. Yun po yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Hindi po natin kaya ang dyablo. Ang Diyos lang may kaya. So, kung kaya ng Diyos, doon ka kumapit sa Diyos. Huwag sa ating sarili. Hindi natin kaya. Number 3, letter C, to have an impact to other. Ikaw ba'y kilalang Kristiyano sa inyo? Kamusta po tayo? Kilala ka bang Baptist, Kristiyano sa inyo? O, Baptist pala gayon lang. Gayon din pala. Katulad din pala ng Katoliko, ay patay na, naglason. Hindi ho, iba ho ang Baptist. Kristiyano, yung Kristiyano Baptist. Pero yung nagsasabing nabautismuhan lang at hindi talaga naligtas, ay katulad ho yun ng Katoliko. Katulad, wala akong pagbabago yun. Yung nabautismuhan lang, hindi ho nakakapagligtas yung bautismo. Pero yung Baptist na Kristiyanong naligtas, yan po ang may iba. Kaya, mga mananampalataya ng Diyos, search yourself. Kung kayo nasa pananampalataya. Ay palo-palo naman. Kung sa manok bagay, ay lagi nagalang talunan. Palo-palo naman. Para may bihag. Kasarap ng may bihag at panalo pa. Nakakagaling siya. So kaya mga minamahal, ay ito po ang ating gawin. Why prayer is important? To improve us, to empower us, to improve us, to have an impact to other. So kaya mga minamahal, napakahalaga ang buhay pananalangin. Napakahalaga po na yan. Huwag ho natin pababayaan. Kaya itong itong mga forefather natin sa pananampalataya, yung ating mga forefather, yung mga unang mananampalataya natin, ay ganito na lamang ang dating ng kanilang buhay pananampalataya because of prayer. Yung first church in Jerusalem, ito po yung tao, sila po yung mapanalangin. Mapanalangin. Kaya kung gusto natin magkaroon ng kapangyarihan, kung gusto natin magkaroon ng improvement sa ating buhay pananampalataya, kung gusto natin magkaroon ng impact ang ating buhay sa mga tao, let us pray. Don't forget to pray. Napakahalaga po niyan. Kaya mga minamahal, nawa ay tayo po ay muling napaalalahanan ng mga talataan na ating pong pinag-aralan. So tayo po muna ay manalangin sa ating pong pagwawakas. Tayo po muling manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong katapatan. Tunay na kayo po'y napakabuti. Kami po lagi ang kulang. Kayo po'y napakabuti. Sapat po lahat ang inyo pong binigay sa amin. Kami lamang po nagkukulang dahil po lagi kaming pamali-mali. But still, O God, kayo po'y nananatiling tapat. Kanawa, Panginoon Diyos, kahabagan niyo po kami. At patuloy niyo po kaming turuan sa buhay pananalangin upang kami po ay magkaroon ng kapangyarihan at lumago sa buhay pananampalataya at magkaroon ng dating ng aming buhay. Pagpalain niyo po nawa kami at salamat po sa nakapakinig. Nawa o Diyos ay patuloy niyo po silang kahabagan at kausapin na sila, Panginoon Diyos, nawa ay lumapit sa inyo at manampalataya sa mga bisita po namin. Salamat po o Diyos at ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga ngayong gabi. Lahat po nito ay aming pusamot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo, mga minamahal namin taga-subaybay at tagapakinig. At bukas po ulit, kayo po ay amin po ulit inaanyayahan sa aming po online Bible study. Salamat po ng marami at God bless po.